Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Lumawa kami na namin ang sa pagkawan ng mga pinaaming sa kanan. Para pagpapatawad namin na nagkakasala sa amin. At huwag kami sa nagtulog ng pagkawan at huwag kami sa lahat ng Agatin ako magiging na pupunuan ng grasa. at huwag makakamay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para na sila ngayon para na Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. at sumayin. Mga magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Ako po ay si Father Bien Cruz, ng Kapisan ni Jesus. Ako po ay isang Jesuita. Kasama ko po ang aking kapatid na Jesuita, si Father Patrick Sena Ogoy. Jesuita rin po. Sigurado po ako, hindi po ako kilala. Pero siguro kilala niyo ang aking pamilya na Tubo Kalumpang. Ako po ay anak ng limang si Bienvenido Cruz, na anak ni Quebrada at Ilusio Cruz. Nagandyan po ang aking pamilya sa Kalumpang. Pero ako po ay lumaki sa Nabotas. Dahil ang aking tatay ay sakristan noon sa Our Lady of the Abandon, at ang parish priest ay si Monsignor Jose Cruz, at ang pamangkin ni Monsignor Cruz ay ang aking nanay. Maria. So ako po ay nagagalak na mga pagdiwang ng banal na misa kasama ninyo sapagkat ito ang pangalan ng aking tatay na mag-misa sa parokya, ang Pia Palomor, kung saan siya naman. Kaya mga kapatid, ang ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na dumanap sa mga banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos sa inyong mga kapatid na walang kasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, matawarin sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhod namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang, napawa manghihina kapag iyong iniwanan.
Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapangalap ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga mahal. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Israel, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang ang Panginoon. Sabihin mo sa kanya, ito ang pinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon naman, pangangapang ginagawa mo, kung saan iibon ng mga aso ang dugo ni Nabal, doon inimuri ng mga aso ang dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagmumos ka sa kasalanan. Malaging na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakulong kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa ang anak ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginamit mo at itunid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakain siya ng mga aso na nasasakupan ng Jezebel. Sino man sa kanila ang mamatay sa bayan ay kakain ng mga aso. Sino mang mamatay sa lupin ay kakain ng mga uwa. Dahil sa mga sulsul ni Jezebel, nagmuon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayan ng Israel sa lupain niyo. Nakarinig ni Akab ang mga sinabi ng probetas. Ginawak niya ang kanyang galing, nagsuot ng sako at iinuban gamit sa pagtulog. Nagayon siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan mo si Ahab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong awaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, awal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pagdiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking kalungman, kabisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang kaningay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang
kasalanan ko'y inyong pinuhin. Lahat kong nagawang masama'y pag-ibig. Ingatan mo ako, Diyos kong manlulubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabanto. Oo, ang iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsusuway. Bigyan parangal po natin ang mabuting kalituhan ng Panginoon. Bagong utos ang ni Kristo, magbibigay sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumayo ang Panginoon, At sa iyo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanilang mga alagad, "Naririgan ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at itanangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging unay na anak ng Diyos. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong ibigin, ano pang gagawin pa ang inyong ihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga pulitan? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa sa iyo? Ginagawa ninyo ng mga kapatid. Kaya dapat kayong maging ganun dahil ang inyong ama nasa mga kapatid ang mabuting balita ng ating kalitas. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon dito, Panginoon. Mga kapatid, sa ating pag-imilay ng salita ng Diyos ngayong araw na ito, napakaganda ng ating Salmo Responsorio sapagkat ito'y isang awitin ng taong makasalanan. Pero hindi doon natatapos ang ating kwento. Taong makasalanan na kinahawaan at pinatawad ng ating Panginoon. Sinasabi dito, nakalugod ang ugali ng Panginoon sa kasalanan. Hindi niya ito kaagad pinaparusahan, kundi binibigyan ng pagkakataon magbago. Mga kapatid, ngunit ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan, lahat tayo dito, sigurado ako may kasalanan. Pati kami mga pari, pati ang mga obispo, pati ang Santo Papa, lahat ng tao may kasalanan. Lahat tayo kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Pero ang Diyos kumapatawad, hindi tulad ng pagpapatawad ng tao. Sapagkat ang pagpapatawad ng tao, kung minsan, pag pinatawad na kita, tapos na. Pwede tayo hindi mag-usap. Dahil nasaktan mo ako. Pagpapatawad ng tao. Pero ang pagpapatawad ng Diyos, hindi pa doon. Sasabihin ng Diyos na tayo ay pinapatawad na, pero may ginagawa ang Diyos sa atin kung tayo ay pinatawad niya. Binibigyan tayo ng bagong buhay. Binibigyan tayo ng bagong tatahaking landas na kasama niya. Ang pag-ibig ng Diyos, gano'n na lamang, hindi lang natatapos sa pagpapatawad, kundi pagbabagong buhay. Inaalala niya tayo, ginagabayan niya tayo, upang hindi lang tayo bumalik sa dati.
hindi mas mapabuti pa ang ating buhay. At diyan, sa ganyang konteksto mga kapatid, pwede natin pagkilala ng ating Ebanghelyo ngayon. Dito sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, sinasabi ni Jesus ang isang klase ng buhay Kristiyano. Ang mundo, mga kapatid, sinasabi sa atin na ipagdasal natin ang ating mga kaibigan. Ipagdasal natin ang mga taong mabubuti sa atin. Yun ang sinasabi ng mundo. Pero hindi naman tayo mga tao na sa mundo lang nabubuhay. Tayo ay nabubuhay sa piling ng buong may kapal. Kaya tayo ay inaangayahan, higitan pa kung ano ang sinasabi ng mundo. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, huwag lamang ipagdasal ang inyong mga mahal sa buhay, huwag lamang ipagdasal ang inyong mga mababalik sa inyo, kundi ipagdasal lalo ang mga kaaway natin, ang mga taong nakasakit sa atin, ang mga taong may samang tayo ng loob. Mga kapatid, yan ang daan ng mga disipulo ni Jesus. Ganyan ang kanyang buhay. Ganyan ang buhay na inaalay sa atin ng Panginoon. Ipagdasal ang mga nakasakit sa atin. Pero paano ba magdasal sa mga taong nakasakit sa atin? Hindi siguro, Lord, sana kunin mo na sila. Hindi naman siguro gano'n ang pagdarasal sa mga kaaway natin. Siguro, ang pagdarasal sa mga kaaway natin ay nagsisimula sa ganito, Lord, tulungan mo ako magpasensya sa kapwa ko. Tulungan mo ako magbigay ng oras at puwang sa aking puso upang magka-espasyo ang aking kaaway. Lord, kung ako lang ang magpapatawad, hindi mo kaya. Pero kung tutulungan mo ako, gamit ang iyong grasya, matututo ako magpatawad. Kung pansinin natin, hindi nagsisimula agad yun na, Lord, baguhin mo ang kaaway ko. Hindi ito nagsisimula. Baguhin mo muna ang puso ko. Mga kapatid, si Father Patrick po ay tubong talumpang din. Dito talaga tumira yan. Kami, matagal ang formation ng mga Jesuita. 11 years ang aming buhay sa seminaryo. Bakit daw 11 years? Kasi ang mga Jesuita, mga slow learners. Kailangan mahabang panahon para mag-aral kasi hindi matututo. Marami kami kakilala mga Jesuita, mga kapwa seminaryo. Tulad ng kahit anong samahan sa minsan nagkakainitan, minsan nagkakainisan. Pero napansin namin sa 11 years namin sa seminaryo, kung sino yung ayaw ko, kadalasan, ganun din ang ugali ko. Kung sino ang ayaw natin, ang pinag-iinisan natin, kadalasan, ganun din ang ugali ko. Kaya pala ayaw ko yung gano'n, kasi yun ang aspeto ng buhay ko na hindi ko matanggap. Nakikita ko sa iba, nakikiisa ko, yun din ang aspeto ng buhay ko na hindi ko matanggap. Kaya anong ang mahalaga? Tanggapin muna ang ating sarili, ang ating pagkakamali, ang ating kahinaan, ang ating pagiging makasalanan. At pag natanggap natin ang ating kahinaan, mas mapasensya tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, ganyan daw ang buhay ng Kristiyano. Mahirap magdasal sa mga nakasakit sa atin. Pero posible sapagkat naroon ng Diyos ang tumutulong sa atin. Ang Diyos nagpapaulan sa mabuti at masasama. Nagbibigay ng biyaya sa mga makasalanan at nakabalan. Sana ganun din tayo. Marunong magbigay ng pasensya, kawang gawa, katarungan sa mga nagkamali at sa mga banal. Sa mga mababait. Sa mga taong simbahan, pwede tayo maging mabait sa mga taong simbahan, pero mas challenge sa atin maging mabait sa mga ayaw natin ng tao. Yan ang buhay Kristiyano. Mga kapatid, sa isang personal na paraan, nais ko magpasalamat. Nung bata ako dito lang, nung bata na ako nakakapunta dito sa Kalupang, kung dinadala namin ang aking tatay ko yung Fiesta ni San Antonio. Nakikikain ako sa tita ko yung masarap na kamunado at yung nakalimutan ko yung tawag ko yung butilong masalata. Everlasting yun. Yung butilong masalata. Mga kapatid, huwag natin mamaliin ang buhay sa simbahan. Sapagkat ang pananampalataya ng aking ama
Ang pananampalataya ng magulang ni Father Patrick na nagsimula dito noon Kapinya para San Antonio sa Kalupang. Ang pananampalataya niyo na tutunan ng aming mga magulang ay ang pananampalataya na pinasa sa amin. At ang pananampalataya niyo ay nagbunga sa dalawang pari ngayon na Jesuita na taga-Kalupang. I'm sure marami pa yung ibang taga-Kalupang na naging pari. Pero ngayon sa inyong harap, dalawang pari na Jesuita. May roots dito sa Kalupang. Ano ang sinasabi ko dito? Na ang pamayanan dito, may pananampalataya napakadakila, napakaganda, na kailangan ipahayag sa mga tao, lalo-lalo na sa mga bata. Naway magbunga pa ito sa mas marami pang pari, pero hindi lang mga pari. Mga tao, mabubuti ang kalooban, mabubuti sa tahanan, mabubuti sa trabaho, mabubuti sa kalsada, mabubuti sa social media. Ganon nakikita ang tunay na diwa ng Kristiyano. Yun ang tinuro ni Jesus. Kaya magpasensya, magbigay ng tuwang sa mga taong nag-iiba. Siguro hindi kayo talaga ang mga kasama ng ating tatay yung bata siya, no? Pero maraming salamat sa pamayanan ng Kalupang ni San Antonio dahil tinuruan niyo ang aming mga maglingkod sa simbahan. At yun ang pinasa niya sa akin. Yun naman ang pananampalatayang natin ko kung saan natin bilang pari. Sa unang araw ng Hulyo, ako ay ilipat na puntang Bukidnon. At doon po ang aking unang assignment as Assistant Parish Priest sa Maria Reina ng Langit sa Yuta, Sayakman. No? At chaplain ng mga paaralan at parokya para sa mga luman. Malayo sa Kalupang, malayo sa Nabotas kung saan ako lumaki. Malayo sa Quezon City kung saan ako nag-aral. Pero may Kalupang, may Nabotas, may kalipunan na matandaan natin doon. Yun ang pananampalataya ng pamayanan ito. Hindi lang pananampalataya, ipapasa na. Nawa mga kapatid sa ating pagninilay sa Ebanghelyo, matuto tayong mabuhay ng tunay na Kristiyano. Hindi lamang nagiging mabuti sa mga mababalik sa atin, kundi lalo-lalo na marunong magpatawad sa pagkakamali na ito. Mga kapatid, magsitayo tayo, naniniwala tayo na ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay tapat sa atin. Ating ibigay sa Diyos ang ating mga panalangin, naniniwala ito ay kanyang ibigay. Sa bawat panalangin ating inutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinag-usapan, naway magbigay sa akin ng habag, pag-ibig, at pagpapatawad upang masagot ang kabangalan ng Diyos. Manalangin mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan at kaisipan at kalooban na nagmumulan sa kanilang mga at pagdalag sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pag-uusan ni Kristo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin ang mga kumakain naway maghihati sa kapayapaan at nalilangan sa pagdawali ng Diyos. Panalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Nais ko rin ipabalangin ang mga nagdidiwa ng kaarawan ngayong araw na ito. Si Vita, si Tony Boy, si Nico. Sa marami pang nagdidiwa ng kanilang kaarawan para sa kanilang intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Nais ko niya ang aking mga kamag-anak at umanaw na. Lalo-lalo na si Benvenido, si Marie Bernadette, si Conrada at si Lucio. Away tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kahalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang ating mga pangsariling kahilingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong awa sa amin. Ibinibigay namin sa inyo ang aming mga dalangin. Dinggin mo ito kung ito ay nakakayon sa iyong kalooban at kung ito ay makakatulong sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang mapagkahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagkatulahan ng Panginoon, itong makahain sa iyong mga kamay, sa pakulitan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mo bilang iting katauhan na dapat makain at pangalagaan at iyong tinutulukan ng banal na pagkinabang. Ipagkaloob mo kami huwag pagkulang sa mailutukod mo sa aming pakanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa Panginoon, Itaas ang Diyos sa aming puso at diwa. pinaasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. malakas at siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama ang kamatayan matapos ng tigil ng anak mo si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikan niya upang kami palayain at magitampok sa iyong lumilim. Siya ang nagtanghal sa aming ilagiting dinilang, hari at haring lingkod sa iyong pamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkan, itong huling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kalisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pupuri sa iyo nang walang humpay sa alangitan. Kami nagbubuti sa iyong kadakilaan.
upal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang pinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat nito at ganin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman na matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsisalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Benvenido, Conrada, Lucio, Maribernadette na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon na sila ay pumanaw, naway makikisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilan na may pag-asa sila ay muling mabubuhay, gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagumingin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pagkindapangin kami lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, kasama si San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang magpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung hayaan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa ngayon rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na gumagabay sa ating magbabagong buhay. Narito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Itayo na muna. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin banal at pakikinabang ay nagpapanuwatig ng iyong pagkisa sa tanang namin kong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko mo ng lahat. Ngayon po ay nagdakula po tayo sa pagbibigay ng ating mga bigyan ng sinangga at patulong at panalangin ng ating pagbuwang sa San Antonio de Padua. Sino po ang mag-isip? Kung wala po, tatako na po tayo sa pagsisindi ng ating mga kanila. Pumila lamang po sa ito. Ganyan lang.
o maluwalhating San Antonio de Padua, pinili ka ng Diyos na ipapatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng kabutihan. Piliin mo kay Jesus na hawak mo sa iyong isip ang mahigpit ko ngayong pinapanalangin. Nahimik natin ito hindi ang ating mga panalangin. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalina at paggabay. Sa tulong mo, naway pagkaloob niya sa akin ang kaganapan sa buhay at pag-ibig na walang hanggan. Amen. San Antonio de Padua. Panalangin. Bago po ang final blessing. Sa ngalan po ng aming Pura Paroko na si Padre Louis Ignacio, nagpapasalamat po kami sa inyong pagmimisa dito sa aming Misa Novena, Father Bless at Father Father. Maraming salamat. Kasi ito muna ang lahat. Again, maraming salamat po ulit sa parokya ng San Antonio de Padua dito sa Kalupang, Marikina. Sa pagkakataon ito, makapagdiwang ng banal na misa kasama natin. Sa ang buong pangalan ko po ay Bien Emmanuel Cruz. No? Pero sabi sa akin ng tatay ko, dahil malapit na malapit siya kay San Antonio de Padua, nung ako lang po kasi ang anak na lalaki ng aking mga magulang. No? Gusto rin nila ako pangalanan na Antonio Emmanuel, ewan ko kung totoo yun. Anthony daw, mali. Mas maganda Antonio sana. Ako, Bien Emmanuel, pinangalan niya muna kong pangalan sa aking tatay. No? Nais kong pakilala ang aking nanay na narito. Kung hindi yung kilala ang aking tatay, ayun siya, picture. Para niya mo ito. Kasama rin po ang aking kapatid ng aking mga tatay. Pagstayo mga kapatid, ilan ba dito? Dalawa. Ang aking mga pinsan at mga kapana na narito, tayo, sila talaga yung mga taga-kalumpang. Sila yung nagbibigay sa akin ng embotidong nasa lata. At ang mga classmates ng aking tatay, dito sila. At maraming salamat sa inyo. Tulad ng sinabi ko, ako po ay magpapadalang bilang misyonero Jesuita sa Bukidnon. Nais kong panalangin niyo ako at ang aking mga kasamang bagong pari. Sana ay kami ay maging mabubuting pari, mga banal na pari, upang maipahayag namin ang pagmamahal at ang mabuting balita ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapatid natin lumat doon sa Bukidnon. At sana tulad ni San Antonio de Padua, marunong humanap ng mga nawawala. No, patro ng mga burabat. Pero ang pinakamahalaga, kaya niyang hanapin ang mga nawawala ng kaluluwa at pinatili sila lahat kay Kristo. Amen? Pangako sabi niya, ako yung pagdarasal para makapag-isa ulit tayo dito sa San Antonio at makakain ng embotidong nasa lata. Kasi tayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, kumayo kayo taglay, liwanag kay Kristo. Salamat.
Say hi. Hi. Okay, run. Ako naman. Go, run, run. Go, say hi. Let's go, guys. Una na po kami, Father. Walang picture.